So hi everyone, our topic for today is about depreciation. Ano ang examples ng fixed assets? Just like land, building and factories, furniture and fixtures, mga vehicles. So amo na sila mga examples ng fixed assets. So all fixed assets depreciate except lang sang land, which generally naga-appreciates na siya over the period of time. Why assets lose value over time? May ara kita duha ka main reasons kung nga nagadula ang value sang isa ka asset. Number one reason is because of the wear and tear. So muna siya ang first gid nga reason, this one. Amo na nga naga-decrease ang value sang isa ka asset. Kag ang pag-decrease ang value, ginatawag ina siya nga depreciation. When we use an asset every day, of course, nagaluya na siya kag nagapigaw. For example, ang salakyan, samtang ginagamit mo, nagamat-amat mo na siya pigaw. Like sa mga jeep. So the more ni mo nga ginadrive ina, ang roida sina nagadaan, ang makina nagaluya, ang paint nagadaan man. Ang mga natural elements nga naga-cause sang iya pagdaan is ang sunlight, ang ulan, even ang mga yabok, nagapadamage sa imo nga salakyan. So this gradual physical damage is called the wear and tear. So ano naman niya ang obsolescence? Hindi lang wear and tear ang main reason kung nga aganubo ang values ng isa ka asset. Sometimes, even if an asset is still working, nagapigaw ang iya usefulness tungod sang technology or fashion changes. For example, let's say a company has an old computer. Bisan functional pa na, pero may bag-o naman nga computer nga model nga mas faster kag mas barato i-operate, ang old one nga computer becomes inefficient and more costly na siya. So imagine pagid ang mga clothing company. Kung ang design sang makina nila pang old style lang, pero ang market gusto na sang new fashion, hindi na makakompete ang old nga machine. It becomes obsolete. So obsolescence means the asset is still working physically pero useless na siya sa market compared sa bag-o nga technology nga nagwa. To summarize, wear and tear is the natural loss of value. So natural lang na siya because we use the asset and it gets damaged over time. Pero ang obsolescence is the loss of value because of new technology or changes in fashion and market trends. So depreciation is the decrease in value of fixed assets due to wear and tear or technological obsolescence. So now, let's differentiate depreciation versus salvage value. So ano gani magsilingta nga salvage value? Ang depreciation is yearly loss in value during its useful life, while salvage value amo na lang na siya ang bili sang imo nga asset after its useful life. So next is let's differentiate the depreciation versus the depreciation expense. Maghambal ta gani nga depreciation, automatic process na sa. Process of spreading the cost. Ang cost, amo na siya ang value nga nagakadula every year sa imo nga assets or sa imo nga property. While ang depreciation expense, amo na siya ang amount nga imo gina-record every year. Amo na siya ang makita mo na sa accounting books. Magamba ka gani nga expense. Para lang example, ang isa ka machine, every time nga ginagamit mo na siya to produce goods or services, parts of its value is used up. Ang inang value nga gina-used up mo, amo na siya ang nangin expense or ginatawag nato nga depreciation expense. So next, aton man nga i-differentiate ang useful life versus lifespan. So maghambal ta nga useful life, it is just the economic usefulness. Ginagamit mo pa siya or how long ang ina nga salakyan makahatag sa imo sang service nga efficiently pero hindi pa siya ma-breakdown. Pwede mo pa siya ma-dispose, may ara pa siya nga salvage value. Pero ang lifespan
physical survival na ginaya. Meaning, pila ka tuig ang ina nga asset, magtiner bago siya ma-breakdown, hindi na gid siya mapuslan. So these are the important terms nga dapat ninyo dumdumon kag i-familiarize sa depreciation. First is ang asset. Anything na siya nga gina-own sang business nga may value and will be used for more than 1 year, just like machine, building, and vehicles. Ang cost of asset naman niya, total price na siya sang property, including na ang delivery kag installation before nimo nga magamit. Then ang useful life, amo na siya ang expected number of years nga mag-serbisyo kag maka-benepisyo ka sa sina nga asset. Ang scrap and salvage or residual value, estimated amount na siya nga you can still recover the end of asset's useful life. Depreciable value, this is the part of the asset's cost that will be depreciated. Depreciation naman, this is just a process, and ang depreciation expense, amo na siya ang makita na nimo sa accounting books. Amo na siya ang income statement nga naga-reflect sang loss of value sang isa ka asset. Accumulated depreciation, amo na siya ang total nga amount nga nadula sa sina nga asset. Ang book value naman, it's the current value of an asset after the depreciation. Kung imo ni ma-familiarize, ready ka na mag-suma gamit ang any depreciation methods. So, amo na ning inyo ginahulat. Let's learn the 5 depreciation methods. Let's have first the straight line method. So, straight line method, very easy lang na siya. Sa accounting, ang straight line method is always based on useful life, not physical life nga lifespan. Again, sa inyo nga formula, pakikayo na lang, hindi na siya lifespan, kundi useful life. It is assumed that depreciation cost per year is a uniform amount all throughout the useful life of the asset. Meaning, year 1, year 2, year 3, equal lang ang ilang depreciation. And this is the formula of straight line method. Very easy lang siya. Again, this is annual depreciation nga formula. Ang concept is isubtract mo lang si salvage value sa purchase cost or sa first cost sang imo nga equipment over its useful life. Amo na ding akon nga gusto nga i-clarify nga ang sa dalom hindi siya lifespan kundi useful life. So kung ato ni try isla ni para nga mas hapos aton magsaulo, ang annual depreciation i-represent ang sang gamay nga D, and si purchase cost or the first cost is FC minus salvage value or SV, and the U would be the useful life. Ini siya, again, ang D is just an annual depreciation, meaning maabot ang problem nga papangitaan kay just ang total accumulated depreciation at year end. At year end, kay wala ta nakabalo kung ano nga tuig ka ngayuan. Depende na sa problem. So, ang himuon mo lang is just multiply the annual depreciation to the N nga ginapangayo sa imo. And the BVN is just the book value at year N. Balaan mo naman di ba kung anong book value? It is the current value after the depreciation. So, i-minus mo lang ang total accumulated depreciation sa imo nga first cost. Let's try it. For example, an underwater camera cost $1,000. It has an expected life of 12 years, at the end of which the estimated salvage value is $730. Using straight line depreciation, what is the book value of the camera at the end of 8 years? Ang aton nga given, we have the first cost, which is the cost of the underwater camera is $1,000, and its useful life or the expected life is 12 years. Then at the end of which, this 730 is the salvage value, and yung kinapangita sa aton is the book value at year 8. Okay? So amo di aton nga formula, we will try to find the BV8. So first ngitaon ta na ang annual para makita ta ang total nga accumulated depreciation kag mapangita ta na dayon si BVN. So let's try naton ini nga i-balon kung ano.
Amo lang man ni mag-input sa kalkyo, 'di ba? Alam naman natin lahat ng ito. So, it's 22.5. And next is this one, it's just 180. And the final answer is 820. So, hapos lang siya ang straight line method. Just always remember nga fixed ang iya nga depreciation every year or uniform ang depreciation every year. Now, let's move on to the declining balance method or ginatawag man ni siya nga reducing balance method or the diminishing balance method. Why? Because every year nagapanubo ang value sang aton nga depreciation. And we are using here a fixed percentage every year and the depreciation changes every year. Hindi pareha sa SLM nga fixed lang ang changes ang depreciation every year. Diriya nagapanubo, naga-reduce or naga-diminishing. So we have here the K, which is the constant annual depreciation rate. Siya ni ang fixed nga percentage every year nga gina-multiply sa aton nga first cost. And para makuha na siya, muni ang formula. And para makuha ang BVN, FC, multiplied natin siya sa 1 minus K. 1 minus K meaning, for example, bala mo niyo, every year the asset keeps only 1 minus K or a certain percentage of its value. For example, ang aton nga K is 0.20. So kung i-substitute tada sa 100%, ining 1 is just like 100%, right? So i-minus mo ang 0.20, it is equal to 0.80. So 80% amo ni siya ang gina-keep sang asset nga value each year. Kung mag 2, mag 3, nagapanubo. So the book value shrinks exponentially, faster at the start and slower later. So dumdumo nyo lang amo ni siya. So ang U again is the useful life in the lifespan. This one abi is the shortcut. The shortcut sang DN. Ipakita ko sa inyo ang manual. So for example, an equipment has a first cost of $7,000 and a useful life of 8 years. Its salvage value at the end of its useful life is $350. Solve the depreciation charge during the 4th year using declining balance method. So ang aton nga given, very easy lang. First cost, $7,000. Useful life, 8 years. And salvage value is $350. Kag ang kinapangita is ang depreciation charge during the 4th year. With our formula, we will find first the K constant. So imo lang nga i-substitute kag imo lang man nga isumahon dayon. So 1 minus square root of shift. That is 8 and fraction 350 over 7,000. That is 3123. So 0.3123. So amo na nga to niya K. Now let me show you kung paano kuhaon gamit ang manual. Syempre basta gani nga declining balance method, kinanglan mo kung manual kinanglan mo na nga isumahon ang iya nga book value. Example kay D4 aton ginapangita. So year 4 na siya. Ang book value sang year 3 kag year 4 ang imo sumahon tapos i-minus mo na sila. For example, aton gitaon ang book value sang year 3 gamit sini nga formula. Ang formula para man sa declining balance method dapat may 1 minus K. So at year 3 ang book value is 2,276.64 and at year 4 the book value is 1,565.65. So para makuha nimo ang total accumulated nga depreciation for year 4, kinahanglan mo lang i-minus ang book value sang year 4 sa previous nga book value which is the year 3. So the answer is 710.99. Instead of that, pwede mo man gamito ng aton nga shortcut which is the DN equals FC. 1 minus K raised to N minus 1 multiplied to K. So, ato na nga ipang substitute. Kag itry naton nga sumahon gamit ang calculator ato lang ipakita kung tuod kid man nga magparehas lang siya. So, 7,000
1 minus 0.3123 raised to 4 minus 1. And multiply natin liwat sa k, which is 0.3123. Close parenthesis equals to 700. Kabalon ako kung nga nagsala. Kay, naka 1 lang ko di oh. So the answer is 710.99. So parehas lang siya gyapon kas. Okay? So ako sa inyo, gamit na lang kamo sa aton nga shortcut method kaysa sa mag-manual ka mo. Or pwede nyo man nga, kung gusto nyo nga mag-checking, gamiton nyo ang manual. Basta ang rule lang sa manual is ang book value lang man nagyapon ang inyong nga gamiton. Ingitaon yung book value at that year and then the previous year. Kag i-minus nyo lang ang book value nila. So now let's have the double declining balance method. Same lang yapon. Very high kung first years pa lang, very high ang aton nga depreciation, pero pag samtang nagadugay, nagadrop sharply man ang aton nga depreciation. So this is just a special case of DBM or the declining balance method, and it's called double because ang aton nga rate, which is the K, ginatwice siya ang straight line nga rate. So paano? Ang straight line nga rate is amo ni magkwa 1 over L times 1 over L lang. Ang straight line nga rate is just 1 over L. Kag sa double declining balance method, aton nga gin double. So gin multiply naton sa 2 ang straight line nga rate. And so ang K naton is just equal to 2 over L. So amo na ni subong ang aton nga BVN magpangita, di ba kagina K na diri nga dapit, K na di siya, aton lang gin islan sang 2 over L kaysa double declining balance kani gin twice naton ang straight line rate. And kung mangita ta sang total accumulated nga depreciation value, islan mo lang man 2 over L ang tanan nga K. Universal Robina Corporation bought a machine for 500,000 pesos and used it for 15 years. The lifespan of the equipment, 15 years. So what is the book value of the machine after 5 years of use? Assume a scrap value of 50,000. Use double declining balance method. So ang aton nga given is amuna, very understandable naman no. Simple lang na siya. And ang aton pangitaon is the book value at year 5. So ato lang nga i-substitute sa formula kagina. So instead nga K na lang di, we are having here 2 over 15. So dire take note 2 over L. Dire na ta magamit sang L. Kaya ini siya L na ni siya L. Always kid na nga dumdumon. 2 over L ang aton nga K. So ang aton nga BV5, kung gamitan nyo na calculator, amo na siya ang answer. Now let's have the sum of the years digit. Same lang ang concept niya sa aton nga DDB, pero mas less aggressive siya sang sa DDP. Para makuha nimo ang total accumulated depreciation, kinanglan lang nimo i-add ang annual depreciations. Ang annual depreciation is makuha nimo gamit ini nga formula. Ang secret para nga hindi ka na lang mag-manual gamit sang sine para makuha nimo ang total accumulated, ining annual nga depreciation pwede na lang nimo nga i-sum dire-diretso ang remaining years. Tudlo ko lang na karon kung paano. And so ang formula kung magkuha ka sang accumulated D is just use this. Okay? So, paano naman natin kuhaon ang sum of years digit? Amo ni siya. This is manual. Ang L is the lifespan. Hindi na siya useful life. It's the lifespan. Or pwede man kung gusto mo, hindi ka na mag-manual, gamiton mo ang calculator mo using this. And the remaining years, instead nga add ka di sang reverse nga year, pwede man nimo gamiton ang formula nga ini. So again, L is just the lifespan
And the remaining life, that is how many years are left. Ang concept is the fewer years left, the smaller the depreciation. This is the book value. Same lang yapon ang formula. It's the general. For example, determine the book value at the end of 4 years. Of a machine costing 20,000 pesos, having a serviceable life of 8 years and a salvage value of 2,000 at the end of that time. So use SOID method. So amo naton nga mga given, and we have the lifespan of 8 years and the year end is 4 years. So aton ginapangita is ang book value at year 4. So we will just use this para dasig para mapangita ta dayon si BV4. I-substitute mo lang na may-ari na ta nga FC, okay na siya. Si SV, okay naman siya. Si SOID ni taon tanay, siyempre gamitan ta lang sa calculator. Inyo lang nga ibutang, for example, like this one. Ibutang nyo lang si summation. Summation ba yan? Ayan si summation. And then lagay nyo lang si alpha x. Tapos, si 1. Tapos, si 8. And then, babalaan mo na kung pila ang sum of the year's digit. Ang sum of the year's digit is just like balang gaamo ka na. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Yan. That is the sum of the year's digit. Kung pila ang lifespan nga ginbutang niya da, so amo mo na ang imo nga i-add. So para hindi ka na mag-amo na, pwede man gamitan mo na lang nga summation. And then next is, meron na to SOID, itaon ta ang remaining years. So again, the remaining years is just the reverse of our SOID. So kung ang year na to nga given is 8 years, so ang reverse, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 mo lang. Pero, take note, hindi mo na uruton. Naman, ang ginapangayo, value at the end of 4 years. So, meaning, ang gamiton mo lang nga remaining life is hasta lang sa year 4. Hasta lang, tira. So, amo naman na siya ang imo nga i-add dire sa remaining years. Okay, let's do it. Let's try to do it. Oh, see? So, amo lang na siya. Very easy. And then, kung imo na siya nga i-add, let's get the calculator out. Because I'm so sleepy na. 20,000 minus lang. Okay, nakalimutan ko. 2,000 and then 8 plus 7 plus 6 plus 5. So, muna na siya magambata nga remaining years. So, 13,000 ang aton nga DN. 13,000. Kinanglan na isulbaron si BV4. And our final answer is 7,000. So, amo lang na siya ang concept ni sum of years digit ka nami kanit sa iyan. Enjoyable. Now let's have the last one, which is the sinking fund method. So this one is lain lang gid ang iya concept. Always remember nga wala ta di nagapaminsar sa kay depreciation, way ta di nagapangita sang naganubong a value. But instead, what we are doing here at sinking fund method, we are creating a contingency fund. Contingency fund, meaning to first bala sang savings accounts, a special savings account. Naga-save ka dira sang money para nga may fund ka kung i-replacean mo na ang imo nga machine. For example, ang imo nga equipment is, ang iya lifespan is just for 5 years lang. So, ang iya lifespan is just for 5 years. So, muna iya nga kabuhi. Samtang nagahulat ka nga breakdown na siya, diri nga mga tinuig kinanglan, while ginagamit mo na siya, nag-separate ka man sang money, ginatago nimo, ginabutang nimo sa bank account nga may interest, para nga kung mag-breakdown na ang imo nga machine or ang imo nga asset, may kwarta ka naman nga ipang-replace. Amo na sa ang ilang strategy. Ang imo man lang nga importante nga mabalaan is kung pila ang imo nga dapat
mangin future value nga ipreparahan, dapat nimo tunga-tungaon kada tuig. So actually, ang sinking fund method is very easy. Balaan mo na ni ang formula. I bet. Balaan mo na kay daw ordinary annuity lang ni siya. Kag style ordinary annuity git. So ang ginahimo tadi is we are going to find the future amounts needed nga dapat nimo nga isuptan. Imo na tungaon sa pila ka tuig kag dapat fix ka nga mag-save sina every year sa imo nga contingency fund or sa imo special savings account. For example, kada tuig nagabutang ka sa imo nga contingency fund sang certain amount, naga-save ka da. So para makuha mo na kung pila na tanan siya sa future, imo lang man gyapon nga iidugon na tanan nga value pakadto sa year 5 kung saan o ma-end ang life sang imo nga equipment. And then ibaloon mo kung pila ang imo nga savings. So letter S na siya kay savings na niya every year. And actually sa sinking fund, ang savings is uniform amount, parehas lang kada tuig kay para hapos ay mo. And usually naga-partner ang sinking fund method sa straight line method kay para mas hapos mo nga ma-identify kung pila ang imo i-save kada tuig. Nagets nyo lang? Pamo na siya. So ang FN actually again kung nadumduman mo 'di ba sa annuity sa ordinary annuity, try to review your notes. So ang future worth niya is equal to A over I. Dumduman nyo. Dumdumon nyo gid. Kaya magwa gid niya sa exam. And 1 plus I and T. Yan. Same lang gid. This is the future worth annuity. Diba? So ang atong ginhimo gin-replace lang naton si F N. This means the future amount needed at year N. At year N. So depende na kung year 4 ang ginapangayo, therefore initanan nga value, idugon mo ni siya pakadto sa year 4 para mabalaan mo. Then S is ang A ni ginhimo ta nga S which stands for the savings amount nga fixed amount nga imo gina-save kada tuig. So ang FN is just equal to FC minus SV. Nga aman gina-minus ta sa SV. Kay for example, ang imo nga machine is 25K. Pagbakal mo, brand new. After 5 years, ang bili niya is 10K na lang. So therefore, may 10K ka pa nga ma-recover nga value. Therefore, ang imo nga kinanglan nga suptan is ang 25 minus 10, ang 15K lang. Ang 15K, amo na siya ang imo nga sinking fund method nimo. So tunga-tungaon mo ng 15K per year, divide mo siya sa pila ka years, para pag mag-abot na nga ang imo nga machine maguba na, may inugbakal ka na, may inug-replace ka na. So just read na lang ninyo, amo na siya ang buot silingon sinatanan. So let's have an example. A piece of machinery costs 20,000 pesos and has an estimated life of 8 years and a scrap value of 2,000. What uniform annual amount must be set aside at the end of each 8 years for replacement if the interest rate is 4%? So take note, what we are trying to find here is the uniform annual amount nga dapat nimo nga i-set aside or i-save para sa pag-replace ang imo nga equipments if ever maano na siya ma-breakdown. So we have here the given, intindihan na lang, and we are looking for the savings amount na dapat nimo i-save every year. So this is the formula that we are going to use. Let's try to substitute 2,000 minus 20,000 minus 2,000 kay gani indiretso ta na lang input. So this is FC minus SV. And then i-input mo sa imo nga calculator kag i-shift solve. So let's try 20,000 minus 2,000
equals alpha equals and alpha x amo siya tanimo niya x and the 0.04 and then you need to close it with a parenthesis. Raised to 8 minus 1. And then we are going to shift solve. Beyond. That's it. So the answer is 1,953 pesos per year ang imo nga i-save for 8 years. Okay, so inyo na lang na nga intindihon, kag basahon kung ano nga method is best for sa amo ni. And good luck sa inyo nga exam. Kung hindi nyo maintindihan, please rewatch the video. Okay? God bless.